our topic sa umaga na ito ay mga kapatid ay about the fruit of the Spirit. So, passion today. Medyo mahaba-haba ito. Siguro, I don't know kung I could finish it in with the whole session. But kung sana ko aabot mga kapatid, ay doon tayo magpo-focus muna. So, for now, mga kapatid, ay titingnan natin yung tatlong bahagi ng ating aral sa umaga na ito mga kapatid. So, dito ay tinutukoy dito yung tungkol dito sa yung fruit o yung bunga ng Spirit mga kapatid. So, bago natin talakayin ito, ay magbibigay muna ako ng kunting introduction dito. So, the fruit is actually a common biblical metaphor describing the produce of the thoughts, the words, and the actions. It is also used as an association with good results, the fruits of the righteousness, the fruits of our lips, and the fruits of labor. So, ngayon mga kapatid ay tingnan natin sa sorry. Okay. So sa ngayon mga kapatid ay titingnan natin yung ilang mga punto na ating binasa sa umaga na ito. So tatalakayin natin ang tungkol dito sa the fruit of the Spirit. About sa love, the joy, the peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. So, ating himay-himayin mga kapatid ito sa ating pag-aaral sa umaga na ito upang makita natin ano ang kahalagahan ng mga salitang ito sa buhay natin. So, meron dito mga dalawang punto mga kapatid na gusto ko rin ibahagi sa inyo na gusto nating i-acknowledge mga kapatid na kung saan mga kapatid ay anuman ang isipan natin about the subject of the Spirit, it becomes a very vital importance and must be the daily goal of life. So, adherence to man-made standards in the matters of the fellowship and the doctrine our focus rather ay yung areas in which yung fruit of the Spirit ay nagmamanifest. Ito ay may larawan natin yung importansya ng katotohanan na acceptable sa principle ng ating Panginoon Diyos. The fruit of the Spirit, mga kapatid, it provides a formula for daily living. So ito ay nagbibigay sa atin ng patnubay o ng prinsipyo para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa binasa natin, dito tinukoy ang tungkol sa love, joy, and peace. In general terms, ito ay related sa way
ng paano mag-isip ang mga katulad nating mga mananampalataya. The word love here, mga kapatid, provides the foundation. It is the most powerful demonstration. Example ng powerful demonstration ng love was the crucifixion of our Lord Jesus Christ. It was selfless. It was compassionate and embracing all mankind, including doon sa mga naka-witness during the time of his crucifixion. However, mga kapatid, the object of love is to God and simultaneously sa atin ng mga tao. Kung wala ang Diyos, without God, ang focus natin for motivation ay ang love is in vain as far as kung ating tatalakayin ang tungkol sa salvation. Kakibat ng love, mga kapatid, ay ang salitang joy. Ang joy ay importante na kasapi ng pag-ibig o sa development ng pag-ibig o ng love o ng pagmamahal. Tulad sa atin, mga kapatid, na tayo ay nagsiservisyo sa totohanan bilang mananampalataya, tulad ng example ni Apostle Paul, kung saan ay he suffered both physically and mentally. He has so many trials sa kanyang ecclesial life. Yet, he remained positive and joyful. Kung ating titingnan, mga kapatid, sa aklat ng Corinthians, sa Romans 15, verse 14, sabi dito, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na ano pat makapagpaalala naman kayo sa isa't isa. Dito, mga kapatid, ay ipinaalala ni Pablo, mga kapatid, sa mga kapatiran sa Corinto, mga kapatid, na yung mga kapatid dito sa pagkataon na ito ay sila ay nagdaraan din ng mga pagsubok, ng mga trials, ng mga suffering. Pero sabi niya, ang suggestion ni Pablo, mga kapatid, ay we have to live. Sila ay maging remain o maging manatiling positibo at joyful sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya, bagamat marami mga pagsubok ng mga pagkataon na ito. So, pangalawa, mga kapatid, ay okay. So, tingnan natin dito muna. So, sa pagkakataon na ito ay mayroong 9 na punto o mga salita na siyang kaakibat ng ating spiritual growth. Unang bahagi ay ang love, joy, and peace. Pangalawa ay ang patience, kindness, goodness,
And then pangatlo ay ang faith, gentleness, and self-control. And then titingnan natin kung paano sila paano natin sila haginin. So dito ay binanggit dito mga kapatid na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng magandang aspeto o epekto o kahalagahan sa buhay natin mga kapatid. So dito mga kapatid ay sabi ni Pablo yung kanyang introduction sa mga pangaral o paalala sa atin ay kailangan na ang salitang fruit, mga kapatid, kung ating bibigyan ng example, sabi rito, indicating that all the fruits exist as a single unit. So tayo ay inahalintulad, mga kapatid, sa isang bunch of fruit. Halimbawa, isang piling ng saging, ganon. So isa lang 'yon isa lang ang tinutukoy doon na saging. So, isang klaseng prutas lamang. Branch. So isang klaseng prutas lamang 'yon. So isang prutas lamang 'yon. Subalit, mga kapatid, kung saan dito kanina nung nabanggit ko nung una, na ang fruit is a byproduct. Kumbaga, bago magkaroon ng prutas o ng bunga, ay isang matinding pag-aalaga o yung proseso bago magkaroon ng bunga. Halimbawa, ang mangga, mahaba yung proseso. So, sabi dito, kapatid, kailangan nating mabuhay in harmony with the Spirit. So, bilang mananampalataya, mga kapatid, tayo din ay mahaba yung proseso, yung metaphor na tinatawag, mga kapatid, upang tayo ay mamunga ng mabuti o magkaroon ng mabago yung ating sarili natin, mga kapatid. Yung pananaw natin bilang isang mabuting mananampalataya. Unang bahagi ng ating aral, yung unang tatlong so yung aral, yung binasa natin sa Galatians 5 ay titingnan natin yung punto por punto ng bahagi. So dito ay hinati natin sa tatlong bahagi. So sa tatlong kategory. So tingnan natin dito, aralin natin yung tungkol sa love, sa joy, sa peace. Sa tingin ko, mga kapatid, kain ako sa oras ay pwede natin ipagpatuloy sa sunod, pero medyo mahaba-haba kasi yung mga usapin na ito. So ngayon, mga kapatid, ay gusto ko mag-focus sa salitang sa love. Yan, ito yung pangalawa. Bigyan ko muna ng preview sa ating mga aralin natin sa umaga na ito. So ngayon ay dito na sa unang category, which is the inward fruit that comes from God. Yun yung unang punto o unang bahagi ay study sa umaga na to.
Yung unang bahagi mga kapatid ay dito ay example o yung tuturuan natin love dito ay yung agape. Ito yung example dito ay ito yung buhay natin Panginoon Kristo mga kapatid na kung saan ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos para sa atin. At yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Kristo ay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang Ama. So, yun manifestation ng love o ng agape. So, mabasa natin sa Romans chapter 5 verse 8 na dito ay that God proves His own love para sa atin. Ipinakita ng Diyos, ipinamalas ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, bagamat we were still sinners nang tayo ay makasalanan at namatay nga ang ating Panginoon Kristo para sa atin. So that is a great manifestation of agape o ng love. So dito mga kapatid ay titingnan natin that the fruit of the Spirit ay it provides sabi ko na a formula for our daily living sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. This is love is the foundation, yung pundasyon. This is very powerful demonstration kung saan the best example is the crucifixion of Christ. Ang pagkamatay nating Panginoon sa Kristo sa cross, yun ang isang very powerful o very great example ng pagpapakita ng love o ng pag-ibig. That love was selfless. That love was towards mankind, mga kapatid. Subalit, anong objective ng big na ipinakita sa atin ng Panginoon Kristo, mga kapatid? Ito ay ipinamalas niya sa atin upang connection o ng yung manifestation ng love upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, kaakibat ng pag-ibig ay ang salitang joy. O sa pag-ibig. Yan. Ay, sorry. Katuwaan. Yun. Katuwaan, kaligayahan, kasiyahan, happiness. So, maraming mga iba-ibang ibig sabihin ng salitang joy. So, ito ay nagdidepende doon sa subject na ating tinutukoy. Subalit, ang salitang joy ay it's a very important word for the development of love. Tulad yan ni Pablo, mga kapatid, sabi ko kanina, ay he suffers so many trials in his life. So he was also mocked and so many sufferings at mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Yet, he remained positive and joyful, mga kapatid.
So joy is a deep and nourishing satisfaction. Sabi dito. Even when a life situation seems empty and unsatisfying. So tayo rin mga kapatid ay nagkaroon ng mga pagkakataon na marami tayong pagsubok o mga trials na pinagdadaanan lalo na sa panahon na ito. So, tanggapin natin, sabi ni Pablo, tanggapin natin with joy and positiveness yung mga trials na ating pinagdadaanan. So, yun ang preview ng unang aral natin sa umaga nito mga kapatid. So, ngayon ay okay. Ngayon mga kapatid ay ating himay-himayin ang bawat salitang ito. So magbibigay ako ng example, okay? Sa unang salitang ito, yung love, na sa mabasa natin sa sa 1 Corinthians 13. Minsan paano ba natin papakita na tayo ay na meron yung salitang love o paano natin maibahagi o mag-manifest sa atin o may paramdam natin sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay. Minsan sinasabi natin tayo ay nagtitiis dahil mahal natin sila. Minsan sinasabi nila dahil mahal natin sila. Tayo ay naawa sa kanila dahil mahal natin sila. Hindi natin sila pinagmamalupitan o pinagmamalasakitan natin sila dahil mahal natin sila. Iniisip natin yung makapakanan nila una dahil mahal natin sila. Ano yung punto? Sabi dito mga kapatid ay best that suits us best, kumbaga. So ito ay isang expression ng pag-ibig kung saan ay it binds the virtues of the Spirit together. Basahin ko sa inyo yung aklat ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Sabi dito, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ang salitang pag-ibig mga kapatid ay hindi ito isang opsyon na kung kailan natin gugustuhin lamang. Subalit ito ay isang act na needs to be performed o kailangang gawin, kailangang i-practice. Hindi upang ipakita o ipadama, kundi ito ay isang governing
character sa atin. Yun ang sinasabi ng ating sa sulat ni sa 1 Peter. So this is a driving force, sabi nga niya. Tayo, it's a governing thought of word and action. So hindi lang dahil parang kakailanganin nating gawin, kundi ito ay isang parang automatic. 'Yon. O ito ay kailangang gawin without any reasons at all. Na walang pagdadalawang isip. Yung paglago, mga kapatid, o sa yung tinatawag na growth in love, it should be a constant focus so that we may grow in love and the love would be a primary driving force in our life. So kailangan yung salitang pag-ibig ay siyang magiging parang pundasyon ng ating pamumuhay bilang isang mananampalataya, bilang isang kapatid. So, tulad ng isang napakasikat na yung very common na verse, yung John 3:16, sabi rito is, God so loved the world that He gave His own Son. So yun ay isang dakilang manifestation ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. At dito rin, mga kapatid, ay yung obedience. Yung obedience ng ating Panginoon Kristo ay pagpapakita rin ng pag-ibig sa kanyang Ama regardless of the cost, na alam niya na ang kapalit ay ang buhay niya. Kung saan when He laid down His life on the cross. So, yun ay ang pagsunod sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ang pagsunod ng Panginoon Kristo ay pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig. Ano man ang maging kapalit. So ang pag-ibig, mga kapatid, ay regardless of the cost, it leaves no room for self-justification. So tayo, bilang kung ating tutukuyin ang Eklesia, same principles applies. Sa mga kapatid, ay kung tayo ay driven ng pag-ibig, ay lagi natin tinitingnan yung gawain na ito, na kung saan ay mas binibigyan natin ng kahalagahan yung best interest ng Eklesia. So ating basahin ang aklat ng Philippians sa chapter 2 verse 20 at sa 21. Sabi dito,
verse 20, chapter 2, verse 20 ng Philippians. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip ng pagmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. So, mga kapatid, ito ay yung we will consider yung ating service of love. Na kung saan, mga kapatid, ay makita natin dito yung dalawang importanteng dimension ng pag-ibig. Una ay ang the love in the area of forgiveness requires the sacrifice of self. Ang example nito, mga kapatid, ay kung saan ang pagpapakita ng ating pag-ibig ay kung ating mamahalin natin or to love our enemy, or more likely to love the person who you know does not love you. It will demand effort, humility, and ability, and suppress one's own feelings. Na kung saan ay despite the yung feelings na ito na ating nararamdaman natin na bakit ganon, bakit kailangan nating ipakita pa rin yung ating pagmamahal sa isang tao o sa isang kapatid na para bang sabihin minsan natin parang kaplastikan, parang ganon. Subalit, kung titingnan natin yung principle ng pag-ibig, ay it requires forgiveness and the sacrifice of self. Yun yung unang prinsipyo. Ating basahin tingnan natin yung sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 10. Sabi dito, para ating natin, mga kapatid. Sa verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak sa pagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. So, that was the great example o manifestation of God ng ating Panginoon Diyos sa atin. Bagamat tayo ay mga makasalanan, pero tayo kanyang pinatawad at kanyang isakripisyo niya ang kanyang anak para sa atin, mga kapatid. So God loved us and He sent to us His own Son. His Son died on the cross for us, mga kapatid. So dito ay sinet ng Diyos, He set the example upang ipamalas o i-demonstrate yung pag-ibig mismo sa atin, na kung saan tayo na mga tao ay namulat sa mga kasalanan. So ito, mga kapatid, ay ipinakita ng Diyos. Ito yung benchmark ng pag-ibig, na kung saan ay sabi nga kanina dito ay it requires forgiveness and it requires sacrificial of oneself. So mahirap gawin, mga kapatid, subalit isa yan sa pinakamahalagang prinsipyo ng salitang pag-ibig. So hindi lang nag-iisa, kundi maraming nakakakibat na gawain o ng prinsipyo ang salitang pag-ibig. Pangalawa, yung pangalawang
pangalawang principle ng pag-ibig is yung tinatawag natin na it's more on the emotion felt towards someone. Sa isang bagay o sa isang grupo ng tao, isang organization o sa buong iglesia. Dito tinutukoy yung that love is very much a matter of action, of doing things for others, of seeking opportunity, of demonstrating love in service. Dito na natin kasama nito ay yung prayers, yung conversation, yung expressions of friendliness sa mga tao, sa mga kapatid, sa mga pamilya, sa mga mahal sa buhay. Minsan mga kapatid ay dito tingnan natin yung example na kung saan ang ating Panginoong Diyos ay bagamat tayo ay mga makasalanan, subalit because of His love sa atin, He still sent His Son upang magbigay sa atin ng chance, magbigay ng chance sa iba na gusto ring mangaligtas. So hindi lang para sa atin na mananampalataya, kundi magiging sa mga iba din outside Christadelphian o outside sa mga mananampalataya. Kaya niya ibinigay o sinakripisyo yung kanyang anak para sa atin upang doon sa mga gusto ring mangaligtas. So, anuman mga kapatid, yung ating present state o yung ating estado sa development of love, ang ating duty, yung ating tungkulin is to grow and extend ourselves beyond our present position. Nung si Pablo ay sumulat mga kapatid sa mga taga-Thessalonica, sabi niya sa kanyang sulat mga kapatid ay, as touching brotherly love, ye need not that I write you, for you yourselves are taught of God to love one another. So dito mga kapatid ay iniwan ni Pablo ang mga salitang ito sa atin. Kung saan tayo sa iglesia ay we are complete, we are binded, and he urged us. So tayo ay inihikayat ni Pablo. Tayo ay kanyang inoobliga na tayo ay patuloy na ipamalas o magkaroon ng ipamalas o ipakita o gawin yung ating pag-ibig. That we will grow. Sabi niya, you have to grow, you have to increase more and more. So habang tayo ay tumatagal, tayo ay kasabay ng ating paglago sa iglesia mga kapatid, ay lumalago din yung ating pag-ibig sa bawat isa. So we have to grow in love. So sabihin mga kapatid, yung ating pag-ibig ay lalong lumalawak habang tumatagal, lalong lumalawak yung pangunawa, yung pagtitiis. So walang katapusan na pagpapatawad, walang katapusan na pagtitiis. So yung ibig sabihin ni Pablo sa isa sa kanyang mga sulat sa Thessalonica.
So pinaalalahanan niya ang Iglesia ng Thessalonica na hindi tayo mawalan ng pasensya. So we have to be patient. So we have to increase more and more, sabi niya. So binigyan niya ng diin yung salitang increase, more and more. So sabihin, tuloy-tuloy, walang katapusan o walang hangganan na paglago o ng ating pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid. That's more about sa salitang pag-ibig, mga kapatid. So, ngayon ay tingnan naman natin yung joy. Okay? The word joy is sinasabi rito na chara, means delight, gladness. So, take note nyo na lang sa Mark chapter 4 verse 16, ito ay dinescribe na feeling of the wise men seeking Christ. In Matthew 2 verse 10, of the birth of child. In John 16 verse 2, gladness ang ibig niya sabihin. So, the word is also used to describe the feeling of the apostles after they witnessed the ascension of the Lord in heaven in Luke chapter 24 verse 25. So it was a great joy kung saan ay noong makita ng mga apostol yung ang ating Panginoon Kristo nung siya ay namatay, siya ay nabuhay ulit after 3 days at siya ay umakyat sa langit. So yung pakiramdam na ibig sabihin parang hindi maipaliwanag na kasiyahan. It's a great joy. So, di ba, after nung trauma, nung crucifixion natin pa sa Kristo, mga kapatid, na malas na mga apostles, ay ng mga disciples, mga kapatid, and now they realize that Christ is ascending to heaven. Di ba? So kung that time, the sorrow and pain during his crucifixion na naramdaman ng mga disciples at lahat ng tao na naka-witness sa kanya ay napalon ng so much joy o ng great joy. Isang hindi sobrang labis na kasiyahan na kanilang naramdaman noong mga panahon na yung mga kapatid. So, ang salitang joy is an spontaneous feeling. Yun. Ito yung kung saan ay sabi ni Pablo sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 34. So sabi rito ay Paul draws attention to the worthies of old who took joyfully the spoiling of their goods for the sake of the truth. Also, kasi sabi rin ni Santiago, James is also exhorting to us na to count it all joy when you fall into diverse temptations. So dito, mga kapatid, ay the joy is an inner experience that shows on the countenance and can rarely be hid. Hindi maitago. Hindi natin kayang itago yung ating aura o yung ating mukha kung tayo ay naliligayahan. Kung nagmamanifest, humingi, sabi nga natin sa mga Pilipino, ay yung ating ngiti ay abot hanggang tainga. Yung mga mata natin ay tumatawa rin yung mga mata natin sa kaligayahan. So ganito yung ibig sabihin ng salitang joy, mga kapatid. Kung bakit mahalaga yung salitang saya o yung kasiyahan sa salitang pag-ibig. Like kung tayo, when we were in love, of course we are so happy. Diba? So it comes together, be joined together. Hindi pwedeng in love ka o at hindi ka masaya. Diba?
So ito ay nagja-jive lagi, yung dalawang salitang ito. So tulad ng pag-ibig, is an inner feeling. So ganun din ang joy. It's an inner feeling na nagpagpapakita ng expression na hindi mo kayang itago. Yung pag-ibig minsan, kinikimkim mo, hindi mo pinapahalata, pero yung kasiyahan ay hindi mo maitatago yon. So, nahalata ka tuloy. Diba? Sabi natin minsan, na halata na in love. Dahil nga, nararamdaman natin yung aura ng tao. So, the flesh by nature has difficulty seeing good and bad experiences and would rather complain about the effort of service than rejoice in it. Di ba? So, hindi natin yun naililihim, mga kapatid. So, minsan, ganun din sa iglesia natin, mga kapatid. Most of the time, okay, sa iglesia, ay minsan ay mapapansin natin marami yung mga gumagawa, yung iba hindi naman gumagawa yung iba. Diba? So, there are two things here na kailangan nating intindihin, that the work of the truth is a labor of love. Therefore, there is no room for complaint. So, minsan, tayo sa iglesia, o mga kapatid, ay huwag tayong sabihin kung tayo ay we truly love the brethren, the brothers and sisters, or the entire iglesia, walang room para sa atin yung salitang complain. So dahil mahal natin, so gawin natin kung anong naharapat, kung ano ang makabuti para sa iglesia. At huwag natin titingnan yung mga ibang kapatid o ibang mga kasamahan natin na hindi sila nagpa-participate, hindi sila nag-cooperate. Pero subalit, kailangan nilang maramdaman sa atin na we're still happy doing it. Diba? Masaya pa rin tayo na ginagawa natin yung lahat para sa ikahabuti ng iglesia. So in that way, ay maaaring mahikayat din sila na mag-participate sila, maging active din sila sa lahat ng gawain, mga kapatid. So the word joy is also dinescribe din to ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 4 at sa 2 Corinthians 12:15. Ito ay kanyang dinescribe niya na ako sabi ni Pablo na hindi mo pwedeng iniibig yung isang kapatid at the same time ayaw mo siya. 'Di ba? Mahal mo isang kapatid pero ayaw mo dahil siguro hindi siya sumasama, hindi siya marunong makisalamuha, or mayroong personal na hindi gusto sa kanya. So parang taliwas yung sinasabi yun ang ibig sabihin ni Pablo. So importante, mga kapatid, sabi ni Pablo, that love, joy, and sorrow in relation to his brethren, ay sabihin, sorrow, tayo ay nalulungkot kung sila ay nagkakasala, when our brothers and sisters sin. At the same time, hindi ibig sabihin na tayo ay nalulungkot dahil mali yung ginagawa nila, kundi nalulungkot tayo dahil nila ginawa iyon. Sabihin, affected tayo. Kumbaga deeply tayo ay apektado sa lahat ng mga kapatid natin o mga mahal natin sa buhay. Bagamat hindi maganda yung ginagawa, ay hindi sabihin na wala tayong pakialam. Naapektuhan pa rin tayo, nasasaktan pa rin tayo. Subalit, tayo naman ay naliligayahan kung sila naman ay nag-i-improve, nag-grow sa katotohanan o nagbinabago yung kanilang buhay, mga kapatid. So yun naman yung salitang joy, kakibat ng pag-ibig. So last punto ko sa salitang joy, mga kapatid, sabi ng Romans 4 verse 17 na yung the greatest stumbling block
to joy is our own selfishness. So until we are prepared to spend and spend for the service of the truth, we will never know the depth nor pleasure of that happiness. Diba? So ang kapatiran, ang buong samahan ng sa Deltian Mapatid, tayo magkakapatid ay hindi lang tayo naliligayahan dahil minsan nagkikita-kita tayo o nagkaroon tayo ng salo-salo. Subalit higit sa lahat ay meron tayong isang masidhing pag-ibig sa bawat isa. Isang dakilang pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid, na siyang tulad na ipinamalas na ating Panginoong Jesucristo sa atin. Panghuli, mga kapatid, ay dito ko tapusin yung aking so pwede ko i-continue next time ay the word peace. So marami ibig sabihin ng salitang peace. So the word peace in Philippians 9 verse 36, ang ibig sabihin ay reconciliation. Ito ay resulta ng reconciliation. So, just like us, we have a reconciliation between God, between Christ, and between man. So, through Christ, mga kapatid, nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Panginoong Diyos. Ang common word ng peace sa New Testament, mga kapatid, ay sa Galatians chapter 5 verse 22, the word erin. Na ibig sabihin ay harmonious relationship between men and between nations, between men and God. So ito ay nagkaroon ng harmony. Ibig sabihin ng harmonious or harmony. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sa musika ay umaayon sa daloy. So, ibig sabihin, magandang kung ang musika ay mayroong magandang yung harmony niya ay masarap sa tainga, masarap pakinggan. So, ganun din yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng peace o kapayapaan dahil we were reconciled through Christ. So, sa magitan natin ng Panginoong Kristo ay nagkaroon tayo ng reconciliation. And with that, we have peace. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, mga kapatid, sa ating sarili, sa ating buhay natin. So, God, mga kapatid, ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ay in the case of love and joy, God is the center of the peace. So God is the center of the peace experience in the life of the brethren. Whether peace in our neighbor or peace in our brethren or personal experience natin sa buhay natin. Alalahanin natin, mga kapatid, that God is the core. Siya yung sentro and He provides the motivation of peace. Sabi nga ng ating that God is the God of peace. So we can read that in several verses sa New Testament, mga kapatid. In Romans chapter 5 verse 1, sabi dito, mga kapatid, ay that peace with God, but that Paul tells us that comes that through Lord Jesus Christ, we have peace with God. So we have peace with God through the justification of faith, by faith. So during our baptism, mga kapatid, that was a manifestation of personal relationship with God. Because through faith, we commence our relationship with God, in which time around us, nothing can separate us from His love. So this allows us to enjoy life, and even in every trial that we have, mga kapatid,
sa ating buhay bilang mananampalataya, we still find peace because we have God in our life. So we still have meron pa rin tayong kapayapaan amidst of the pandemic and everything, mga kapatid, na nangyayari sa atin. We still find hope and peace. Bilang panghuli, mga kapatid, ay sabi ng 2 Corinthians 13 verse 11. Basahin natin bilang panghuli. Sabi rito ay, ngayon, idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami makitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan kahit kami maging gaya ng ipinakita. So, dito, mga kapatid, ito ay isang aral o paalala ni Pablo sa atin that we have to be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. So, yun yung mga huling mga salita na ibinahagi sa atin ni Pablo, mga kapatid, kung saan ay that we keep on sa buhay natin ay panalitihin natin that God is involved in our life. And we do not be anxious about anything. Huwag na tayong magulimihanan o magkaroon pa ng mga agam-agam o tayo ay pinanghinaan, mga kapatid, ng ating mga pananampalataya. Subalit, sabi natin, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. So, He will always put us into peace even amidst of these tribulations and trials sa buhay natin. So, kapatid, I would rather siguro continue this topic. So medyo mahaba-haba ito. Ito yung unang bahagi ng ating lecture sa hapon na ito. Then maybe you can send as mga questions sa akin kahit i-message niyo ako regarding this matter.